Sa gitna ng tumataas na presyo ni Bitcoin, nagbigay ng matapang na pahayag ang kilalang financial author na si Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ang author ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad. Kanyang sinuportahan ang prediction po ni Ginoong Michael Saylor, kung saan ay ang founder naman ng MicroStrategy, kung saan ay maaring umabot si Bitcoin sa presyong $13 million kada coin sa loob daw ng susunod na 2 dekada. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Bitcoin ay naglalaro sa presyong $92,748.66 at patuloy na nagpapakita ng positibong momentum. Pero ang tanong, possible ba talaga na maabot ni Bitcoin ang ganitong halaga, ang $13 million kada coin? Ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Bakit nga ba sinusuportahan ni Ginoong Robert Kiyosaki ang prediction ni Ginoong Michael Saylor na $13 million kada coin sa susunod na 2 dekada? Para po kay Ginoong Kiyosaki, hindi lamang teorya ang potensyal ni Bitcoin. Sa kanyang pananaw, si Bitcoin ay isang matalinong alternatibo sa tradisyonal na mga asset tulad ng fiat currency at mga stocks. Naniniwala po siyang ang Bitcoin ay digital gold na nagsisilbing proteksyon laban sa economic uncertainty at inflation. Binanggit din po niya na kahit ang maliit na bahagi ng Bitcoin tulad po ng 0.1 BTC or 0.1 Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit kumulang $9,000 ngayon ay maaring gawing milyonaryo ang isang tao sa hinaharap. Para sa kanya, mas may halaga ang pag-invest kay Bitcoin kaysa ang pagkakaroon po ng student debt para sa mahal na edukasyon. Ngayon ay ano ang sinasabi ni Ginoong Michael Saylor tungkol kay Bitcoin? Ayan. Si Michael Saylor ang isa sa pinakamalaking taga-suporta ni Bitcoin at kilala po sa kanyang malaking investment sa crypto space. Yan, madalas po natin siyang makontent dito. Ayon sa kanyang prediction ay maaring maabot daw ni Bitcoin ang $13 million pagsapit po ng taong 2045, kung saan inaasahan nitong makukuha ang 7% ng global capital. Naniniwala siyang magiging sentro si Bitcoin ng pandaigdigang sistema ng pananalapi or finance. Yan, global center, global system ng finance dahil sa pagiging decentralized at secure nito. Ngayon ay ano po ang epekto ng mga kaganapan sa market sa kasalukuyang rally ni Bitcoin? Ang kamakailang rally ni Bitcoin ay naudyokan din ng mga pangyayari tulad po ng panalo ni Pangulong Trump sa eleksyon sa US. Ipinahayag ni Pangulong Trump ang suporta sa crypto industry at ang posibilidad na gawing strategic reserve ng US ang Bitcoin, kung saan maaring magdala ng mas malinaw na regulasyon sa market. Bukod dito, ang patuloy na optimism sa crypto market, pati na rin ang pagtaas ng BTC Futures Open Interest ay nagpapakita ng kumpiyansa ng mga investors sa kasalukuyang presyo nito. Gayunpaman, babala ng ilang eksperto tulad po ni Ginoong Ali Martinez, posibleng magkaroon ng short-term pullbacks o pansamantalang pagbaba ng presyo bago maabot ang mas mataas na price levels. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, bilang mga Pinoy traders at investors, ang prediction po na ito ay nagbibigay ng inspirasyon, ngunit nangangailangan din ng matinding pag-iingat.
Habang nakakaingganyong isipin ang potensyal na umabot ng milyon ang presyo ni Bitcoin, mahalagang tandaan na mataas ang volatility nito. Kung ang prediksyon ay maging totoo, ang maliit na investment ngayon ay maaring magdulot ng malaking kita sa hinaharap. Subalit, may mga risk na kailangan pong isaalang-alang, tulad po ng posibilidad ng biglaang pagbaba ng presyo sa maikling panahon lamang. Kaya mahalaga po ang diversification at ang paggamit ng tamang risk management strategies upang maprotektahan ang ating mga investments. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang prediction po ni na Ginoong Michael Saylor at Robert Kiyosaki ay nagdadala ng pag-asa at discussion or usapan sa crypto community. Sa kabila po ng optimismo, dapat nating tandaan na ang mga ganitong prediction ay hindi po garantiya. Ang pag-invest kay Bitcoin o kahit anumang cryptocurrency ay dapat nakabase po sa malalim na research, tamang kaalaman at wastong plano. Si Bitcoin ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang asset na maaari pong magbigay ng kalayaan sa pananalapi or financial freedom. Ngunit, ang landas patungo po sa $13 million ay magiging puno po ng hamon. Ang mahalaga ay ang pagiging handa, hindi lamang sa mga oportunidad, kundi pati na rin sa mga risk o panganib. Kaya paalala, lagi pong mag-ingat at mag-research bago mag-invest sa crypto. Ang bawat galaw ay dapat nakaayon sa iyong financial goals at risk tolerance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.